Napatingin si Catherine sa kanila. Nabaliw ka kahanap sa akin? Tanong ko. Nakita ko silang nagsisikuhan at nagbubulungan. Care to tell me what happened to him? Halos 7 months po siyang hindi nakapagtrabaho sa ospital. Inahanap ka niya, Miss Catherine. Yun lang po ang alam namin eh. 7 months siyang hindi nagtrabaho dahil lang sa paghahanap sa akin? Hindi maalis sa isip ko ang sinabi ng mga nurse kanina. Yung tungkol kay Nika at tungkol sa paghahanap sa akin ni Jacob. Naglalakad-lakad ako at nakarating ako sa isang park, malapit sa paggaganapan ng medical mission bukas. Alas 8 na ng gabi, pero maliwanag pa naman sa park, at malapit lang ito sa mga tent namin. Marami din mga nagtitinda ng kung ano-anong street foods. Marami rin ang naglalakad na tao dahil nakikiusosyo kung ano bang meron. May isang batang tumatakbo at nadapa mismo sa harapan ko. Mabilis akong tumayo at ibinangon ng bata. Nang makatayo siya ulit ay umupo ako para maging magkatapat kami. Did you hurt? Tanong ko. Nakatingin lang sa akin ng bata. Naalala kong Ingles nga pala ang ginamit kong lingwahe. Nasaktan ka ba? Tanong ko ulit. Umiling siya. Nasaan ang mama mo? Tanong ko ulit. Hindi siya sumasagot. Nakatingin lang siya sa mukha ko. Mukhang nagugutom ang bata dahil nililingon niya ang mga nakahilerang nagtitinda. Gusto mong bumili ng pagkain? Tanong ko ulit. Opo, sagot niya. Nginitian ko siya saka ako tumayo. Halika, sabi ko. Inakay ko siya papunta sa isang pwesto ng nagtitinda. Kinausap ko ang babaeng tindera. Ale, ibigay mo lahat ng gusto ng bata, akong magbabayad. Sabi ko. Ay, sige ma'am. Ding, pili ka na. Masayang sabi ng tindera. Pumili naman ang bata. Pinadagdagan ko lahat at pinalagay sa plastic. Umuwi ka na ha? Bigyan mo mga kapatid mo at mga magulang mo dyan. Sabi ko. Salamat po. Sabi ng bata saka masayang naglakad paalis. Sinundan ko lang siya ng tingin hanggang sa magpasya na akong bumalik. Sinalubong ako ni Miss T. Naku Miss Catherine, saan ka galing? Nag-aalalang tanong ni Miss T. Naglakad-lakad lang, bakit? Takang tanong ko. Kanina ka pa hinahanap ni Doc Jacob. Alalang-alala siya sa iyo. Nakita kong parating na si Jacob. Mabilis siyang lumapit sa akin. Pagkalapit niya'y agad niya akong niyakap ng mahigpit. Jacob? Kumalas siya ng yakap sa akin at nagmamadaling tsinek ang katawan ko. Anong ginagawa mo, Jacob? Tanong ko. Just checking kung may sugat ka ba. Nag-aalala pa rin niyang tanong. Jacob, wala. Naglakad-lakad lang ako sa banda dyan, no? Sabi ko. Niyakap ulit niya ako ng mahigpit. Oh God, don't ever do that again. You scared me. Aniya. Narinig ko ang sinabi ng isang doktor at nakita kong nasa amin lahat nakatutok ang mga mata nila. Kaya naman pala takot na takot itong si Dr. Zamora eh. Ang ganda ng fiancé. Sabi ng isang doktor. Jacob, okay lang ako. Don't worry. Sabi ko. Kumalas siya ng yakap sa akin. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Please don't do it again, okay? Okay, I'm sorry for making you worried. Apology accepted, sweetheart. Hinila niya ako papunta sa tent namin para magpahinga na. Kinabukasan, maraming bata ang nakapila para magpa-check up. Puno ang lahat ng tent ng bawat doktor. Nakakahilo ang init pero kayang tiisin. Napakahirap pala kapag bata ang pasyente. Kailangan pang bulahin bago mapainom ng vitamins. Katulad nitong bata ngayon na tinitignan ni Jacob. Kailangan mong ma-injection na nito kasi kailangan ito ng katawan mo. Sabi ni Jacob. Tumingin ako sa kanya. Napakahaba ng pasensya niya sa mga bata. Kaya siguradong hindi rin siya mauubusan ng pasensya sa kakulitan ng anak niya. Ayoko! Masakit yan! Sigaw ng bata. Ano ba naman? Naiinis na ako sa iyong bata ka! Inis na sabi ng ina nito. Kahit anong pilit ni Jacob ay hindi niya maturukan ng bata. Doon ako lumapit. Hinawakan ko sa balikat si Jacob. Tiningala niya ako. Let me help you. Umupo ako sa tapat ng bata. Tumingin siya sa akin. Bakit ka umiiyak? Takot ka ba sa injection? Malambing kong tanong sa kanya. Ayoko niyan! Masakit yan! Sigaw niya sa akin. Nginitian ko ang bata. Hindi ito masakit. Parang kagat lang ito ng langgam. Sandali lang naman ito eh. Ayoko sa kanya! Sigaw ulit ng bata.
Kailangan siya ang gagawa nun. Nakita mo ba yung mga batang yun? Sabi ko sabay turo sa mga batang nabakunahan na. Ang tapang nila, hindi sila umiyak. Sabi ko. Basta, ayoko. Sigaw ulit ng bata. Ano ba? Malaki ka na. Dapat kaya mo na. Papaluin talaga kita. Wika pa ng nanay ng bata at inamba na ang kamay. Nay, huwag mong gawin yan. Mas lalo lang po siyang magwawala. Hindi natin siya mababakunahan. Sita ko sa nanay ng bata. Tinignan ako ng nanay ng bata. Sinimangutan ako. Tinignan ko si Jacob. Nakatingin din siya sa akin. Nakita ko siyang bumuga ng hangin. Alam kong inis siya sa ina ng bata. Nginitian ko lang siya saka ko tinignan ulit ang bata. Ganito na lang. Meron akong chocolate dito. Kapag nagpa-inject ka kay Doc, ibibigay ko to sa'yo. Sabi ko sa bata. Kinuha ko ang isang chocolate sa bag ko. Kumalma naman ang bata. Talaga? Aniya, tumango ako. Hahawakan ko rin ang braso mo para hindi ka masaktan masyado. Okay ba yun? Payag ka na ba? Tanong ko. Tumango ang bata. Tumayo na ako at lumapit naman si Jacob. Hinawakan ko ang braso ng bata at marahan namang tinurukan ni Jacob. Ngumawi ang bata pero kalaunay umayos na rin. O diba? Hindi naman masakit. Heto ang prize mo. Sabi ko sabay abot ng chocolate. Nang tumayo na ang nanay kasama ang bata, tumayo na rin si Jacob at may ibinulong sa akin. I can't imagine that a woman like you can handle a child tantrums like that. I think you can be a good mother to our children in the future. Aniya, go back to work, Doc. Your patients are waiting. Sabi ko. Nakangiti siyang umiling-iling, saka muling bumalik sa mga pasyenteng nakapila. Natapos ang medical mission ng bandang 4:00 ng hapon. Nahiwalay ako sandali kay Jacob dahil may sponsor daw na gusto siyang kausapin. Ako naman ay tumulong sa pag-ayos ng ilang gamit. Tumunog ang telepono ko. Long distance call iyon galing kay Lani. Ngayon ko lang din napansin na marami siyang missed call sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Sinugot ko kaagad ang tawag. Lani? Sagot ko. Where are you? Kanina pa kita tinatawagan. Nasa medical mission kami ni Jacob. Somewhere in Cotabato. May problema ba? Did Mrs. Castro talk to you? Tanong niya. Hindi ko naabutan ng video call niya sa akin kahapon. Tapos nakalimutan ko na siyang tawagan ulit. Sabi ko. Catherine, Mrs. Castro is there in the Philippines. At nandiyan siya kasama niyo. Sabi ni Lani. Bigla akong kinabahan. Hindi kaya. Lani, ipinatawag si Jacob dahil gusto daw siyang makausap ng isa sa mga sponsor. Kinakambahan kong sabi. Oh my God! Baka sabihin niya kay Jacob ang tungkol kay Ethan. Go and find Jacob. It's better na ikaw ang magsabi sa kanya kaysa sa iba pa niya malaman. Sabi pa ni Lani. Okay. Pinindot ko ang end button. Hinanap ko si Jacob. Misty, nakita mo ba si Jacob? Hindi po, Miss Catherine. Sabi niya. Thank you. Sabi ko saka ako mabilis na naglakad. Nakita ko si Darwin kaya agad akong lumapit sa kanya. Darwin, did you saw Jacob? Tanong ko. He's there talking with Mrs. Castro. They are talking about you. Sinabi kasi ni Jacob that you're planning to get married. Sabi niya. Oh my God! Mabilis akong tumakbo papunta sa isang tent. Pero bago pa ako makapasok, hinarangan ako ng ilang mamamayan na taga doon at gustong magpasalamat at magpa-picture na rin. It's better that you and Catherine will get married. Ethan needs a complete family. Narinig kong sabi ni Mrs. Castro. Oh my God, she's talking about Ethan. Miss Catherine, ngiti po kayo. Sabi nung kumukuha ng litrato. How can I smile? If my secret will reveal anytime soon, I need to see them. Wika ko sa aking sarili. Ethan? Narinig kong tanong ni Jacob. Yes, I know he's your son. He really looks like you. Sabi ulit ni Mrs. Castro. Tapos na ba? Nagmamadali po kasi ako eh. Sabi ni Catherine sa namumuno sa grupo. How old is he? Narinig ko ang tanong ni Jacob. He just turned 4 last June and is carrying your surname. Sabi ulit ni Mrs. Castro. And who's that girl that looks like Catherine? Is that her daughter with Xander? Narinig ko ang tanong ni Jacob. Of course not. Xander already married with Andrea. And Arabella was Xander's daughter with his wife Andrea. Catherine didn't tell you about this? Tanong ni Mrs. Castro.
Nagmadali akong pumasok sa loob ng tent kung nasaan sila. Napatingin silang dalawa sa akin. Nakita ko ang nagpupuyos na galit sa mga mata ni Jacob. Jacob, sabi ko. Mukha namang nag-alala si Mrs. Castro nang makita ang mukha ni Jacob. Oh, I'm sorry, Catherine. I don't know that he doesn't know about... It's better you told me, Mrs. Castro. Because I think this woman don't have plans to tell about all of this. Mataas na boses na sabi ni Jacob. Jacob, please, magpapaliwanag ako. Sabi ko. Ready your things and you will go home alone. Right now. Bulyaw niya sa akin. Napaluhan na ako. Galit na galit siya sa akin. Narinig kong may tinawagan siya. Kaloy, ihanda mo na ang chopper. Hindi na matutuloy ang plano. Remove all the things there. Just bring the chopper alone and get Catherine here and bring her back to Manila. Aniya sa kausap sa telepono. Jacob, please, let me explain. Nilampasan lang niya ako. Galit siyang lumabas ng tent. Nilapitan naman ako ni Mrs. Castro. Catherine, I'm sorry. You didn't warn me about this. Aniya. Don't worry, Mrs. Castro. It's okay. It's my fault and not yours. I will just fix it. Sabi ko. Niyakap niya ako habang walang tigil sa pagpatak ang mga luha ko. Ako lang mag-isang sumakay sa chopper at inihatid ako sa Maynila. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nagkaharap na kami ni Jacob. Nagkulong ako sa guest room. Inilabas ko ang album na matagal ko nang itinatago. Mga photos ko noong buntis pa ako at habang lumalaki si Ethan ang laman ng album na yon. Kasama ang mga notes ko para kay Jacob. Kinuha ko yon at dinala ko sa kwarto niya. Sa bedside table ko yon inilagay. Lumabas ulit ako at saka ako nagkulong ulit sa guest room. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Maliwanag na nang gumising ako. Bumalikwas ako ng bangon. Tiningnan ko ang orasan. It's already 9 in the morning. Nakita kong medyo bukas ang pinto ng kwarto ko. Nandito na kaya siya? Bumangon ako at nagtungo sa banyo para gawin ang daily routine ko. Bukas pa ako papasok ulit sa opisina. Nang makapagbihis na ako ay nagpasya na akong bumaba. Tahimik ang buong bahay. Dumiretso ako ng kitchen. Wala kahit isang katulong doon. Manang Gloria? Linda? Tawag ko. Tiningnan ko ang maid's quarter at wala sila doon. Nasaan ang mga katulong dito? Tanong ko sa aking sarili. Nasaan din si Jacob? Umuwi na kaya siya? Kinuha ko ang laptop ko at tinawagan ko sa Skype si Ethan habang kumakain ako ng cereals. Mommy! Tuwang-tuwang bati niya sa akin. How are you, my little Jacob? Tanong ko. Kailan ka po uwi, Mommy? Tanong niya na nagpipilit magsalita ng Tagalog. Natuwa ako sa paraan ng pananalita niya. You're becoming good in Tagalog, sweetheart. Keep up the good work. Did I got 3 stars from that, Mommy? Malambing niyang tanong. Napangiti ako nang nag-post pa siya ng Mr. Pogi, tsaka ako kinindatan. Yes, you've got 3 stars. You really look like your dad when you're doing that. Nakita ko ang biglang nunlaki ang singit ng mga mata niya nang may makita na kung ano sa likuran ko. Daddy! Tuwang-tuwang sigaw ni Ethan. Mabilis akong lumingon at nakita ko si Jacob nakasandig sa hamba ng pintuan. Lumapit siya at itinukod ang isang kamay sa lamesa at yumuko para makita ang screen ng laptop. Hi, Daddy! Bati ni Ethan. Nakita ko ngumiti si Jacob. Tuwang-tuwa siya sa kanyang nakita. I cannot deny that you are my son. You really look like me. Tumingin si Jacob sa akin. Saka muling ibanilik ang mga mata sa screen. Mommy told me that you're too much busy so you can't go here in New York. Sabi ni Ethan. She told you that? Sabi niya kay Ethan. Saka siya tumingin sa akin. She's lying. I'm not that busy. Sabi niya na nakatingin sa akin. Jacob, don't tell that in front of him, please. Pakiusap ko sa kanya. Tumingin ulit siya sa laptop. We will call you. Napahinto siya nang biglang tumayo si Ethan at may sinalubong sa may pinto. Kitang-kita sa screen ang pagsalubong ni Ethan sa bagong dating na si Xander. Nakita ni Jacob kung paano kinarga ni Xander ang anak niya. Papa, you're home! Narinig naming sabi ni Ethan. Isinara ni Jacob ang laptop. Hindi ako makatingin sa kanya. Alam kong uumpisahan na niya akong tanungin. Sinubukan kong tumingin sa kanya. Nakatingin din siya sa akin. His eyes was full of anger. Hindi ko siya masisisi kung magagalit siya sa akin.
It's my fault. Itinago ko sa kanya ang anak namin. Hindi ko rin ipinagtapat sa kanya sa loob ng 1 buwang pagsasama namin. Alam kong after nitong malaman ng katotohanan, ay magbabago na ang pakikitungo niya sa akin. Maging maayos pa kaya sina Jacob at Catherine. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.